Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Well Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Magandang umaga po Ate Vanji Magnaye, good morning po sa inyo, pagpalain po kayo ng Panginoon. Good morning po Kuya Cesar Sanchez, kapatid na Lilia Eisnor, Ate Marjorie Almasar, Ate Nelia Ramos, magandang umaga po sa inyo mga minamahal na mga kapatid. Samahan po ninyo ako sa talatang ating pagbubulayan ngayong umaga. Matatagpuan po ito in the book of 1 John chapter 4 verse 8. Familiar na talata po ito na sa umaga pong ito'y ating pagbubulayan. Ang sabi po ng talata, whoever does not love does not know God, because God is love. Yan, no? At kung kayo po'y lumaki bilang isang mananampalatayang UNIDA, sa bawat simbahan po ng UNIDA, lagi pong nakasulat diyang 1 John 4:7. God is love. Po. At ang sabi po, whoever does not love God or does not know God, no, does not love. But those who love knows God. Right? So, have you ever heard the story about a certain woman na sumulat ng love letter sa kanyang ex? Ito po yung kanyang ex, dati niyang asawa na sila'y nagkahiwalay. At sumulat po siya, ang pangalan po nung lalaki ay Jimmy. Sabi po noong sulat, Dearest Jimmy, no words could ever express the great unhappiness I've ever felt since breaking our marriage. And please, I would like to take you back again. Please say that you will also take me back. No one could ever take your place in my heart. So please forgive me. I love you, I love you, I love you. Yours forever, Marie. Sarap ano? Pero sa ilalim may PS. Ano yung PS niyo? Pahabol na sulat. Sabi po, and congratulations on you, Jimmy, for winning $5 million on state lottery. Ayun. So, hindi ko po alam kung bakit siya nakikipagbalikan kay Jimmy. Dahil ba talagang totoo yung I love you, I love you, I love you? O yung katotohanang tumama lang sa loto si Jimmy, kaya siya nakikipagbalikan. Mga minamahal na mga kapatid, true love has no motive but to love selflessly. Uulitin ko po. Ang tunay na pag-ibig daw po ay walang ibang motibo kung hindi ang umibig selflessly. And let me say that again. True love has no motive but to love selflessly. O yan, nakatatlong ulit na ho. So to give everything we have to another person no matter what they have given first or in return. Ang pag-ibig daw po walang hinihinging kapalit. Love is more than just a feeling. Love is more than just a 3-word phrase. Love is action live out in obedience. Kaya po ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong umaga ay umibig huwag lang sa salita bagkus ay isagawa. Ano po? Sabi po ni Thomas Kempis, whoever loves much does much. Whoever loves much does much. Kung sino daw yung nagmamahal ng lubos, siya ang nagbibigay ng lubos, kumikilos ng lubos, at nagpaparaya ng lubos. And that statement agrees with the concept we are going to look at today's written God's Word. Love does much. And if we are honest, we like it when love is acted out on us. Sino ba naman ang magkakagusto nung sasabihan ka lagi na I love you, I love you, I love you, pero hindi naman ipinapakita sa iyo sa pamamagitan ng gawa? Hindi po ba napakasarap na habang sinasabi yung salitang I love you, ay nakikita mo ang bunga nito sa kanyang aksyon at sa kanyang mga ginagawa? It doesn't matter if your love language is act of service, or gift, or words of affirmation, or donuts. We all love when someone display their love for us. Amen? Because we are people
who always long for love. Sabi nga po, hindi tayo mabubuhay ng walang pag-ibig. Ang bawat isa sa atin ay nangangailangan ng pampering, nangangailangan ng pag-aruga at pagkalinga, at it speaks about love. Sa puso po ng 1 John na ating pong binasang talata, makikita po natin na ang author ay nagpapakita ng kahalagahan ng hindi lamang daw po pagtanggap ng pag-ibig, kundi pagbibigay din ito. Ano po ang sabi ng 1 John chapter 3? Kung may Bible po kayo, 1 John chapter 3 verse 11 hanggang 18. This is the start of a new section in the letter of John. Ano po? And some believe it is the core or the center of the letter. Everything to this point was just building up to give the most important part. And the center of the message is love one another. This section is giving the believer, take note, the believer, what they are to do. At doon po inilista, makikita nyo po, yung mga do's and do nots. No? Pinakikita po ni John na sa mga mananampalataya kung paano umibig, sapagkat napakahalaga na ang basis ng mga paglilingkod at ginagawa ng mga mananampalataya ay pag-ibig. Love was the basis of this whole command. And before learning and discussing what love is, we need to learn what love is not. Sinimulan po ito sa verse 11. Ano po ang sabi? For this is the message that you have heard from the beginning, that we should love one another. Ayon sa verse 11. No? For this is the message. Ibig sabihin, he started with the word, ito ang mensahe, mahalaga ito. And I would like you to check this out in verse 5 of chapter 1. In the same word as it here in chapter 3 verse 11, these are the only two places that this word appear in the New Testament. The message is the love of God. That love of God has been proclaimed since the beginning by coming of Christ into the world. And the Apostle John wrote in his gospel, for God so loved the world that he gave his only begotten Son. That is the message. So he is starting this all-important section by saying, the love of God has been proclaimed to us. Chapter 1 verse 5. Jesus Christ is the love of God. Therefore, we should love one another. This is not merely a command, but the natural response of every believer to the gift of God's love that has already been given to us. And the absence of this love for the others as a child of God would be inconsistent to the message of love that has been proclaimed on the cross. So kaya po sabi ni John, you heard this from the beginning. He loved you. So because of that love, you need to love other people too. Love proclaimed result in love displayed. Amen po ba? So, makikita po natin mga kapatid, when we love God, it must be shown in our love to our fellow believers. At in-extend pa nga po ito ng talata ng Biblia na hindi lang daw po love your friend or love your those in connection with you, kundi love even your enemies. Yun po yung extension, di po ba? Matindi, love your enemy. So Christian love is fundamental to being child of God. Our Father is love. Love is grounded in the very nature of God, and we will see in chapter 4, verse 7 and 8, that God is love. So, in order to know God, we need to love God. We should not love like Cain in the Bible. You heard of Cain, right? Yung Abel and Cain. Now, si Cain, punong-puno ng kasamaan yung kanyang puso na instead of loving his brother, ang unang-unang murder sa Biblia
ang unang-unang pagpatay sa Biblia ay ginawa ng isang kapatid sa kanyang kapatid. Ang tanong, bakit pinatay ni Cain ang kanyang kapatid? Sapagkat sa kanyang puso, pinangibabaw niya hindi ang pag-ibig, kundi ang galit. Cain is an illustration of the absence of love. Kaya nga po minsan, pag talagang nangibabaw yung galit, nawawala talaga pag-ibig hindi po ba? In the last intimate encounter between Jesus and his disciples on the final night of his life, sinabi niya, "By this all men will know that you are my disciples." Ano daw yun? John 13:35. Sabi ng Panginoon, "By this all men will know that you are my disciples." Ano yun? Power? Wealth? Attractiveness? Success? Or religiosity? Morality? Ano daw po ang basihan? Mga kapatid, hindi po yon. Sa panahon ngayon, yung ibang mga pastor, para daw makilala na ikay tagasunod ni Kristo, kailangan daw marami kang dinidisciple. Kailangan daw successful yung ministry mo. Kailangan daw umuunlad din ang buhay mo. Mga kapatid, hindi po yun ang nabasa ko sa Bible. Ang sabi po ng Bible, "By this all men will know that you are my disciples if," ano daw? "If you love one another." John 13:5. They will know us by our love. That is how people will know we are His followers. Kaya po ganun kahalaga ang pag-ibig, pero hindi tuwing February 14 lang. Mahalaga ang tinutukoy ng Panginoon dahil hindi lang ito nakatuon doon sa mga kaibig-ibig, hindi lang nakatuon doon sa mga gusto nating maging kaibigan, kundi maging doon sa ating kaaway. Now let us define what love is. Love is not lust or an emotion or merely a sentimental state of mind. There is romantic love and the love of family and friends, but the Bible tells us the highest love is based not on feelings, it is based on commitment of our will. Love is essential. Amen? Ano pa sabi ng 1 Corinthians 13:1-3? The saints at Corinth considered 5 elements that are essential to life. Binanggit po sa unang Korinto chapter 13 verse 1-3 na may 5 bagay na importante, na mahalaga sa ministeryo. Ano daw yon? Oratory, prophecy, miracle working, charity, martyrdom. Ulitin ko po, 5 bagay. Oratory, prophecy, miracle working, charity, martyrdom. Paul told the Corinthians they could have all 5 of this quality, but if they do not have love, they have nothing. Life minus love equals 0. Amen? Life minus love equals 0. Emotionalism, intellectualism, activism, humanitarianism, asceticism without love are worth absolutely nothing. This love, according to Paul, is patient and kind. It is not envious or arrogant. It is not even rude. It is not selfish or easily angered. It doesn't keep a record of how others have wronged us. It puts up with a lot and endures with hope. It doesn't run away when the going gets tough. Real love never stop loving. Ang tunay na pag-ibig hindi nakikiuso dahil ito'y uso. Ang tunay na pag-ibig ay totoo. Hindi manggagawa dahil likas sa Kanya ang pag-ibig. Hindi po ito kasinungalingan, kundi ito'y katotohanan. Ang Diyos ay pag-ibig. God is love, real love. Ang motivation ng tunay na pag-ibig na ito ay biyaya at hindi obligasyon. Naisip niyo po ba mga kapatid na kaya ginagawa ng isang tao ang paglilingkod sa inyo ay bunga lang ng obligasyon? Ano nararamdaman ninyo? Yung bang tatawagan ka dahil napilitan lang tawagan ka? Yung kausapin ka dahil napilitan lang kausapin ka? Ang tunay na pag-ibig ay ginagawa hindi dahil sa obligasyon kundi bunga ng biyaya. At ang biyaya ay kusang loob na ibinibigay at hindi pinipilit. Service at hindi performance ang pag-ibig.
That is the difference. People like to perform, but real love to serve. And this love thrives on a desire to give rather than to receive. Ang tunay na pag-ibig ay nagpaparaya, nagtitiis, kahit siya ang mawalan, magkaroon lang ng iba. Ang tunay na pag-ibig ay handang magtayo doon sa mga nadadapa at hindi magdiin pa. Ang tunay na pag-ibig ay marunong umunawa sa kalagayan at hindi yumayapak sa likod kapag ikaw ay nadapa. That is real love. Nagbibigay, nagpaparaya, nagtitiis. Hindi dahil guilty, kundi nagmamahal. Kung wala kang espesyal na regalo, bulaklak man, tsokolate, o espesyal na dinner sa iyong minamahal, at hindi ka nakatanggap nito, huwag kayong mag-inarte. Subukan natin mag-evaluate ng mga pagsasakripisyo natin sa pagmamahal. Sapagkat minsan, importanteng makita natin kung ano yung ating ginagawa bilang pahayag ng pag-ibig at hindi lamang yung ating inaasahan at yung ating tatanggapin. Sabi nga, ang pag-ibig ay reciprocal, mga kapatid eh. Hindi yung aasa ka na lang tatanggap ka. Subukan mo munang magbigay ng pag-ibig, and kung malupit yung pinagbigyan mo nito at hindi ka pinagbalikan ng pag-ibig in return, huwag ka pa rin tumigil ng pag-ibig. Amen? Subukan nating mag-evaluate ng ating mga pagsasakripisyo, ng pagmamahal, ng paglilingkod. Una, doon sa mga taong mahal natin, na pinagbubuhusan natin ang mga bagay na ginagawa natin araw-araw. Tumatanggap pa ito ng kapalit na pag-ibig? Kung hindi, ano ang ating gagawin? Titigil ba tayo sa pag-ibig? Magpaparaya pa rin ba tayo? O tayo ay gaganti ng hindi pag-ibig sa kanila? No? Minsan, nakakalungkot. Ang usapin ng pag-ibig ay mahalaga lang kapag araw ng February eh. Ang usapin ng pag-ibig ay binibigyan ng emphasis kapag araw ng February. Pero mga kapatid, ang sabi nga po, kung may kanta ang mga bata na araw-araw sana'y Pasko lagi, sana po, kung totoo, sa ating mga puso ang pag-ibig, sana araw-araw Valentine's Day din. Sana araw-araw ay Hearts Day din. Kahit na tayo mga mananampalataya, hindi naman dapat nagse-celebrate ng Valentine's Day at hindi dapat na nagiging sentro ng gawaing kakristyanuhan ng Valentine's Day, dahil nga nabibigyan ng emphasis ang importansya ng pag-ibig sa araw na ito, ay gawin natin. Araw-arawin natin. Sapagkat ang tunay na pag-ibig dapat ipinapadama at ipinaparanas araw-araw. Dahil dyan, sabi ni Jesus, ay makikilala tayo ng mundo bilang kanyang mga alagad. Amen? Sa palagay ninyo, bakit sa dinami-dami ng pwedeng palatandaan ng pagiging alagad, ay sinabi ng Panginoong Hesukristo na sa pag-ibig tayo makikilala? Bakit hindi sa padamihan ng disipulo? Iba, inutos naman niya yun, go ye and preach the gospel and disciple all nation. Bakit hindi sa paramihan ng disipulo? Bakit hindi katulad ng sinasabi ng mga pastor ng Pentecostal na dapat prosperous ang buhay mo, yung mga prosperity preacher? Hindi ba magandang palatandaan yun? O yung bumuhay ng patay, magpagaling ng mga may sakit, magprophesy ng mga propesiya at gumawa ng mga himala? Hindi ba magandang palatandaan yun? Yun ang gusto ng mundo eh. Pero mga kapatid, sabi ng Biblia, hindi kayo doon makikilala na aking mga alagad. Makikilala kayo ng mundo bilang aking mga alagad kung marunong kayong umibig. Amen? Kumusta ang ating pagtingin sa larangang ito? How do we love God and how do we love the people of God? Sabi po ng Biblia, love God and love others. That is the greatest commandment. Unahin, ang sabi, ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa. At ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. Ang pag-ibig, hindi lang po dapat sinasabi, bagkus ay sinasagawa. Whoever does not love does not know God, because God is love.
1 John chapter 4, verse 8. Amen? Purihin po ang Panginoon. Sa umaga pong ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa iyo. Binabalik po namin ang lahat ng kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Papasalamat po kami, Panginoon, sa mga biyayang hindi mo pinagkukulang, sa patuloy na kalakasang ipinaparanas mo sa araw-araw. Dinudulog ko po sa iyo ang aking mga kapatid at ang bawat isang nanonood ngayon sa Tinig ng Pag-asa. Maaari po ba na ang patuloy mong kaaliwan ang iyong ipahiram, aming Diyos? Maaari po ba na ang kaaliwan sa mga naulila, may mga pumanaw na mahal sa buhay, may mga pangangailangan sa buhay, mga dumadaan sa mga karamdaman, ikaw po, Panginoon, ang magsilbi nilang kaaliwan. Pagkalooban mo sila ng patuloy na kalakasan at ng pagnanasang bumangon at lumaban sa buhay. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga may pangangailangan. Amin pong pinangahawakan ang iyong pangako na you will supply all our needs. We are asking for that supplication right now, Lord. Pakainin mo po kami sa araw-araw. Ibigay mo po ang aming pangangailangan sa araw-araw. At tumingi rin po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa mga bagay na aming nagagawa sa iyong harapan na hindi kaluguran. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging daluyan ng iyong pag-ibig, ng iyong pong pagmamahal. Ikaw po, Panginoon, ang sa umagang ito ay tumugon sa mga dalangin ng iyong mga anak, lalo naman at hindi ito labag sa iyong kalooban. Pwede po ba, Panginoon, pakiusapan ka namin na ipagkaloob mo po ang hiling ng iyong mga anak. Samahan mo po ang bawat isa, Panginoon. Ikaw po ang amin pong nilalapitan. Sa iyong mga kamay, nagpapahawak po kami. Maraming pong salamat sa iyo po ang lahat ng glory. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Friday. Thank God it's Friday, mga kapatid. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos na buhay. At sana po ay ma-enjoy ninyo ang rest of the day. Yung mga nasa Pilipinas, happy weekend po sa inyo. Huwag niyo po kalimutang magsimba sa linggo. At gusto ko pong isama ninyo sa panalangin ang amin pong gagawing annual assembly dito sa Canada. Ang asambleya ng lahat ng mga manggagawa. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Magandang umaga, Pastor Ombi Lontok, Ate Elvie Paredes, Ate Evangeline Aliliran, Ate Nelia Ramos, Ate Esther Bautista, patuloy po kayong palakasin ng Panginoon. Ate Telly Hernandez, magandang araw po. Dalangin ko rin ang inyong paa na nawa po ay okay na. Ate Lani Tulagan, Ate Mirna Sinfuente, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Sani Tibayan, magandang araw sa iyo, Pastor. Kapatid, patuloy kang pagpalain. Pastor Ombi Lontok, kapatid na Lomi Ortilla, kapatid na Arlene Ropeta, magandang gabi sa iyo. Kumusta kay Ate Ason? Pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Nelia Ramos, Kumaring Ami Santos, kapatid na Marjorie Almasar, kapatid na Darren Sakdalan, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Miriam Galvan, kapatid na Raquel Bayot, Ate Nene Enriquez, Kuya Larry Montillano, Ate Maricruz, Ate Vanji Magnaye, Ate Ellen Gonzalez at kay Kuya Monching at Anane Belen Olaes, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Agi Victa, Argelica Esguera, magandang gabi sa inyo. Ate Evelyn Cameros, Ate Leslie Tamundong, kapatid na Joy Reyes, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Kuya Rodante Kerubin, Ate Tete Isilia, Ate Myra Paredes Libertino at ang mga kapatiran sa Aristocrat, Ate Leti Purificacion, Ate Mirna Narciso, kapatid na Lee Asturias Hodril, Ayi Advincula, magandang araw. Kuya Dol Paredes, kapatid na Rosalie Cunanan, Eric Advincula, Ate Cora Dolor, Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po. Ate Evelyn Cameros, Ate Bernadette Causaren, Ate Delia Magkawas, at sa inyo pong sambahayan, kay Kuya Ban, kay Kuya Rodante Kerubin, kay Tina Saludaga, magandang araw. Ayan.
Sino pa ba? Ayan. So, nabati ko na po kayong lahat. Sana po ay yung pong iba na marami pong mga silent viewer, hindi po sila bumabati. At alam ko po na nanonood kayo. Ngayon po ay 67 pa ho ang nanonood. At pati po yung ating mga dalawang generales, si Pastor Joel Vinta at si Pastor Dan Vinta. Salamat po sa masayang kwentuhan kanina at kay Pastor Dante Salud. Ang pagpapala ng Diyos ang sumainyo. At I hope you're still watching. Sa mga kapatirang unida sa Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Sa direktoryo na nanonood din po ng Tinig ng Pag-asa, paminsan-minsan. So, magandang araw po sa inyo. At kay Kuya Dante Salud, magandang araw po. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon, mga minamahal mga kapatid. Ang biyaya ng Diyos ang maranasan ninyo. Happy weekend. Predicador June Colina at Sarah Colina, pagpalain kayo ng Panginoon. Magkikita-kita po tayong muli kung hindi po kayo available ng Sunday. Again, we will see each other on Monday at muli sa Tinig ng Pag-asa. So mga minamahal na mga kapatid, ang biyaya, pagpapala ng ating buhay na Diyos ang inyo pong maranasan ngayon at magpakailanman. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.